Good day sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Mr. Alan Nava, Arvin Lumayog, Gigi Sanchez, Juventino Labrigas, Felipe Agusan at from San Diego, California po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa po ay sagutin muna natin itong mga tanong mga kaibigan na nanggaling din sa ating mga viewers o mga nanonood sa atin po. Yun. Ay sabi niya mga kaibigan ay bigla lang daw namaga yung mga kaibigan, yung paa ng kanyang manok. Ano daw ang tamang lunas po? Kasi Bisaya to na ingubag lang daw kalit mga kaibigan. Yung namaga lang bigla ba? Ang pinaka-main diyan mga kaibigan siyempre bigyan talaga natin ng antibiotic po. Amoxicillin lang po idol. Amoxicillin pagbigay mo diyan, tapos pag hindi walang nangyari po, sigundahan mo ng bacteria idol. Pag hindi wala na po akong mga kaibigan, pero bago mo yan pag-inject mo kinabukasan po iligo mo po. Iligo para medyo malamigan yung mga kaibigan. Yun lang ang ko diyan mga kaibigan, bigyan mo ng amoxicillin. Kung ganun pa rin, bacterid. Pero pag kinabukasan, paliguan mo po para medyo malamigan yung mga kaibigan. Baka di natin alam na kagat pala ng mga uhipan o dyan, yung mga alakdan, ganun ba? Kaya kailangan talaga natin dyan, antibiotic po. Ito naman isa, ang tanong niya ay, may income ba ang backyard breeder? Kung magpa-finance daw, pila ka percent daw? Mga ganyang klase mga kaibigan, ilang bisis ko na yan na experience mga kaibigan na kahit dito lang sa probinsya, kahit mga 3 wins lang o pwede nga mga kaibigan lang, ustabili o parintahan mo yung manok mo, magkapira ka na doon mga kaibigan, kasi itong tinatawag nilang ustabili mga kaibigan ay yun yung ilaban mo yung manok mo, bilhin niya, kung mananalo, doble ang presyo po. Example mga kaibigan, pag ang bili niya ay 3,000, pag manalo yan mga kaibigan ay magka 6,000 ka. Pero paparinta lang pero walang kuha yan mga kaibigan, walang kuhang porsyento po. Pero kung magparinta ka mga kaibigan, parinta ka ng 500, kung matalo wala kang makuha mga kaibigan, sayang po. Kaya mas maganda yung postabili mga kaibigan. Pero itong isa mga kaibigan, pag mga derby naman, sabi niya ilang percent daw, kadalasan dyan mga kaibigan ay 60-40 po. 60 po yung may-ari, 40 depende kasi yan sa deal nyo mga kaibigan. Pwede naman yan kung sa akin mga kaibigan, kung manok ko po 50-50 talaga. Example lang, sa medyo small time lang, mga 3 wins ganun, siyempre ang hatiin nyo dyan yung yung premium lang, pwede na yung 50-50 mga kaibigan. Pero kung sa derby talaga malaki yan, umaabot na ng mga 300,000. Depende sa deal niyo mga kaibigan, pwedeng 60-40, pwedeng 50-50 po. Depende na lang kasi yun sa usapan niyo po. Kung sa tingin mo di ka nalugi, okay na yun. Depende sa breeder yun mga kaibigan. Pero kung sa akin po, malaki yan ang premium, 300,000, pwede na yung 60-40 po. 60 yung sa nagpinance, 40 sa akin, pwede na yun. Kung ako mga kaibigan pero pwede yung 50-50, depende na lang yun sa deal niyo po. Kasi mga kaibigan, kailangan din natin na ang manok natin ay medyo may bloodline talaga. Kaya kailangan mga kaibigan, kumukuha tayo ng medyo may klase talaga mga kaibigan, para naman kasi sino namang mag-finance yan, pag nakita ang manok mo medyo bisayain po, medyo manok Tagalog, may halo lang, mga rasa lang, hindi naman siguro mag-finance yun mga kaibigan. Pero pag nakitaan na medyo may lahi yung manok mo, may bloodline talaga, di magkurso yung tao na mag-finance sa'yo. Kasi pag medyo may bloodline talaga mga kaibigan, medyo yan, medyo matibay yan mga kaibigan. Kahit anong mga sugat na yan, talagang magtuloy-tuloy yan mga kaibigan. Kaya kailangan talaga natin bilang isang kahit small time may lahi talaga yung manok nating alagaan mga kaibigan. Kasi pagkapareho naman yung presyo yung pinapakain nyo po, yung mga maintenance, pareho lang sa hybrid o di hybrid po. Kaya kung gusto natin magmanok kaibigan ay yun na talaga may lahi po, kasi may binta mo pa, may ibang tao na gusto pang magpinan sa'yo. Kaya medyo maraming maraming factor po pag medyo may lahi yung manok mo, may bloodline talaga.
kahit medyo mahal mga kaibigan kahit kukuha ka lang ng pares po, hindi naman masyado siguro yan mahal. Sasali tayo sa mga pahulugan, pwede na yun kasi yung pahulugan naman mga kaibigan. Piliin mo rin yung medyo mura-mura lang po. Yung katulad sa atin mga kaibigan na mga gilid-gilid lang ba. 10K lang yung pares, mga ganun. 10K lang yung stag. 5,000 lang yung mga inahin. Pero pag medyo talaga maabot na ng 20 plus mga kaibigan, medyo ano na yun, mabigat na yun. Pero marami naman mga kaibigan, marami naman nagpahulugan dyan na murang-mura lang po. Katulad ko na medyo pobreng magmamanok lang mga kaibigan. Pero talaga makapagbigay din tayo mga kaibigan. Kahit anong klaseng alaga yan, basta mabuhay lang yan mga kaibigan. Tapos sa'yo, katulad ko mga kaibigan, wala talaga tayong pag-alaan na medyo malalaki-laki po. Pag makakuha ka sa bloodline na yan mga kaibigan, pag ikaw na nag-breed, may pag-alaan kasi yung malaki, di medyo talagang tumitibay rin yung manok natin mga kaibigan. Kaya importante lang makakuha ka ng bloodline na may ano talaga. Katulad ko mga kaibigan, kahit ay talagang nilikong ko yan mga kaibigan, nag-iipon talaga ako po. Nag-ipon talaga tayo para makakuha tayo sa raid mga kaibigan kasi medyo mahal 40 mga kaibigan, 45,000 po. Kaya medyo mabigat yun pero talagang napag-ipunan natin mga kaibigan kaya nakakuha tayo ng ganun po. Tayo na may mag-share din. Kaya nga medyo mura lang to sa atin mga kaibigan kasi ang area natin ay medyo maliit lang. Pero talagang makabuhay tayo ng ano mga kaibigan, manok po. Pag kayo na, pag nakakuha kayo niyan, kayo na mag-breed, may lugar kayo na, nako, talagang gumaganda rin yung manok natin dyan mga kaibigan. Yun lang po. Ang may topic natin ngayon mga kaibigan ay ano po, itong mga bagay na pwede natin magamit sa conditioning po. Katulad natin mga kaibigan, video wala talaga tayong pira, wala tayong pabili ng inilbon, wala tayo kasi may presyo din yan mga kaibigan 11 pesos, 13 ba yun? Yung mga B12, may mga presyo din yan mga kaibigan. Di ko alam kung magkaino na isa niyan ngayon. Siguro mga nasa 8 siguro mga kaibigan. Pero kung may mga sobra kayo sa anak nyo, sa bahay nyo, huwag naman yung ginagamit pa mga kaibigan. Katulad ng mga silin. Yung tiki-tiki, pwede yun mga kaibigan. At saka yung chiriper. At saka yung tiki-tiki, pwede yun mga kaibigan. Bago nyo pakainin yung manok mo, painumin nyo ng 3 dropper po. Na ano, 3 dropper. Bago pakainin isang manok. Nako, pagdating dyan ng mga 3 days before the fight mga kaibigan, talaga maghinaking din ang manok mga kaibigan. Kahit nga yung ano, yung honey, nako, iba din yung honey mga kaibigan. May sangkap din siguro yun na ano mga kaibigan. Kasi ang manok mga kaibigan, talaga maghinaking po. Talaga may tama din mga kaibigan. Kaya napaka-importante yun na malaman din natin yun kasi pag gusto ka maglaban ng manok, gusto mo i-kondisyon na isang manok, napakadali lang yun mga kaibigan. Kahig mo rin, i-box mo rin, rotation ka rin. Tapos yun lang ang painom mo, yung mga silin, yung sa pambata mga kaibigan, nako, makondisyon din ang manok dyan mga kaibigan, lumalabas din yung mga lumalagitik na palo po. Pero ako naman mga kaibigan, sa mga bagay na ganyan po, ay hindi naman natin yan pipilitin po na talagang maglaban tayo kahit. Pero i-try nyo lang mga kaibigan, itong mga silin, lalo na itong mga citrin mga kaibigan, itong chiriper, mga ganon. Pambata lang yun mga kaibigan, pero vitamins din yun. Kaya ang manok doon mga kaibigan, may epekto din talaga. Talagang tumitibay din ang isang manok. At saka, ano po, magana silang kumakain mga kaibigan. Pero ibigay mo yan mga kaibigan pag yung hindi pa sila nakakain po. Pwedeng sa umaga at sa gabi mga kaibigan. Pakitaan mo yan sa last 3 days before the fight mo, sa conditioning mo, ay talaga maghinaking ang isang manok po. Ito naman sa atin mga kaibigan, hindi naman natin yan sasabihin kung hindi natin naranasan po kasi tayo naman bilang isang gilid-gilid buhis mga kaibigan, pobreng magmamanok lang, talagang may try natin yan, lalo na yung kabataan pa natin mga kaibigan na gusto natin maglaban kahit walang pira po, kahit may 1.5 ay ilaban yung manok, kahit ka mga 500 mga kaibigan, kasi may mga magpadala din yan. Medyo dumami na rin yung pira mo dyan. At saka mga kaibigan dati mga kaibigan magkondisyon ako po. Yung may mga sobra kasi yung kaibigan ko yung mama niya nasa clinic nagtrabaho po. Ang daming sobra ng mga chiriper mga kaibigan. Yung ang ginagamit namin sa ano po, conditioning. Talaga maghinaking din ang manok mga kaibigan kung alam lang kung paano gamitin po. Pagbigay kami natin, bigyan namin ng 3 drops po. At 3 yung sa dropper mga kaibigan, 3 ganon sa umaga, sa gabi din mga kaibigan.
Pero sa last 3 days, yun din ang last na bigay mo po. Ay gano'n naman sa atin mga kaibigan. At talagang conditioning, pwede ning 21 days ka rin. Pwede po, nako. Kung marunong ka lang mga kaibigan, kahit yung magbili ka lang ng ano mga kaibigan, honey. Kasi yung isang lapad doon mga kaibigan na gano'n, 100 plus lang yun sa mall mga kaibigan. Kaya kaya mo mag, ano dyan, nagamitin mo honey po sa conditioning. Totoo yan, kahit wala ng ibang mga halo po. Yung ano lang, honey. I-dropper mo lang yun mga kaibigan. Umaga at saka gabi. Ako, makitaan mo mga kaibigan, maghinlaking isang manok po. Talagang lumalabas din yung mga palo, pero ano din mga kaibigan, ikahig mo rin, rotation ka rin, mag-scratch box ka rin, mag-lighting ka rin. Parang ano din mga kaibigan, pero ang gamit mo lang ay yung ano lang po, yung honey lang mga kaibigan. Katawag sa amin dyan, Bisaya, ay dugos po. Ay, totoo to sa atin mga kaibigan. Hindi naman tayo magsabi dito kung hindi totoo kasi alam nyo na. Pag itry nyo na mga kaibigan, magulat kayo po. Talagang lumalabas din yung mga lumalagitik na palo po mga kaibigan. Yun lang po. Tayo naman ay talagang ano po, napakabilib natin dyan sa palagi natin binablog mga kaibigan. Itong Inerbon sa Kabituel po ay ang daming nagtanong hanggang ngayon mga kaibigan. So umpisa ko pa lang nag-vlog mga kaibigan. Dahil dyan po tayo nag-ano mga kaibigan, medyo dumami ang viewers. Hanggang ngayon po, ang daming nagtanong, ang daming nagpapasalamat. Kasi ito kasing mga ganyang klaseng bagay mga kaibigan. Lalo na pagbaguhan ka. Yan talaga ang pinaka-the best sa inyo po. Kahit na itong ano mga kaibigan, itong tinatawag nating honey or dugo sa Bisaya. Ako pwede mo yung gamitin sa conditioning mga kaibigan. Magdigay ka lang ng 3 droppers sa umaga, sa gabi din 3 droppers. Pero mag-last 3 days din ang bigay mo mga kaibigan. Ay tayo lumalabas din yung mga lumalagitik na palo po. At talagang madiin din ang mga palo mga kaibigan. Kasi lalo na pag medyo may bloodline talaga yung isang manok, lumalabas talaga yun mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ating masabi sa umaga na ito. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan.